Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay naganap ang introductory press conference si DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers matapos sa pumirma niya ng 2 years, 18 million contract sa team na ito. Ayon sa former number 1 pick ay hindi pa siya nakakatanggap ng kahit isang text message mula kay LeBron matapos ang ilang araw na din na nakalipas na mapabalita na siya ay pipirma ng kontrata sa Lakers. Subalit si Luka umano ay winelcome na siya nito sa team at agad nga daw itong nag-message sa kanya. Hindi nga ito nakasanayan natin mula kay LeBron James mga kaibigan. Madalas ay agad niyang wini-welcome kung sino man ang bagong parte ng team na kinabibilangan niya, lalo na para sa isang player na bahagi ng starting lineup. At hindi nga ito rumor bagkus si Ayton mismo ang nagsabi nito sa isang interview. Lumabas din ang balita na ito ilang araw lamang nakakalipas ng ibahagi ng Lakers reporter mula sa The Athletic, Jovan Buhan, na hindi maganda ang relasyon ni LeBron at ng Lakers front office sa ngayon. So very interesting nga kung saan ba ito patungo sa susunod na NBA season at kung paano ito makakaapekto sa chemistry ng team. Ayon sa kanyang agent Rich Paul ay gusto ni LeBron na maglaro para sa isang team na nasa posisyon para lumaban sa championship, and understandable naman ito. Magpo-41 na nga si LeBron, halos lahat ng awards at records ay meron na siya. Hindi nga niya gusto magsayang ng panahon sa isang team na sa palagay niya ay hindi kayang magkampiyon. Kaya naman ang tanong ngayon ay championship caliber na ba ang Lakers sa standards ni LeBron ngayon? Dahil walang duda na very talented offensively ang team na meron ng Lakers. Ganun pa man, sapat na nga ba ito kung ikukumpara natin ito sa lineup na meron ng Dallas Mavericks, Houston Rockets, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Minnesota Timberwolves at iba pang bigating team sa Western Conference? O kaya naman ay another first round exit ang makikita natin kapag nakaharap nila ang kahit sino man sa mga team na nabanggit natin? Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Devin Booker naman ay opisyal ng pumirma ng 2 years, $145 million contract extension, dahilan kung bakit under contract nga siya sa team ng Phoenix Suns hanggang sa taong 2030. At sa taon din na ito, huling taon ng kanyang kontrata, ay sasahod na siya ng mahigit $75 million. Madami nga nagsasabi na overpaid si Devin Booker at understandable nga ito. First time nang makapasok sa playoffs nang dumating si Chris Paul sa Phoenix Suns. Pag alis naman ni Chris Paul ay winalis sila ni Anthony Edwards sa first round ng playoffs. At last season naman ay hindi sila nakapasok kahit sa play-in tournament man lang. So as a leader and franchise player ay pwede nga talagang masabi na hindi kayang magbuhat ng team ni Devin Booker patungo sa playoffs. Kaya naman understandable talaga na may mga tao na sa palagay ay sobra-sobra ang $75 million na sahod sa isang player na hindi pa proven as a franchise leader. Sa palagay nyo ba mga kaibigan ay deserve ni Devin Booker ang ganitong kalaking sahod dahil sa kanyang loyalty sa team ng Phoenix Suns, o sobra-sobra talaga ito?